Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Bago po ako magpatuloy o magsimula ng aking pagninilay, tayo po ay sama-samang manalangin para po sa kaligtasan ng bawat isa. Kani-kanina lamang po ay nayanig ng lindol ang Metro Manila, Cavite, Tagaytay at iba pang malapit na probinsya. Hindi lang po nung nakaraan sa Mindanao, ngayon nandito sa Luzon. Kaya ang ipagdadasal, hindi lang sila doon, hindi lang tayo dito, kundi lahat tayo. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng bawat isa. At kapag tayo po ay nakakarinig na may digmaan, may kalamidad, may pandemya, may sakit, naalala ko ho, nung nagsisimula pa lang ang pandemya, na araw-araw, daan-daan, libo-libo na mamatay, anong sumagi sa isip natin? Katapusan na yata ng mundo. Ito ba yung sign? Alam nyo ho, 20 araw na lang, Pasko na. Baka hindi nyo po naalala, 20 days na lang, Pasko na. Siguro sasabihin niyo, parang naman kasing hindi magpapasko. Tingnan mo yung paligid natin. Wala masyado ng dekorasyon. Kanina ho, nung ako ay nagmisa sa mga madre sa Holy Face dahil nag-launching sila ng kanilang feeding program, Mukha ng Kalinga. Another ambag ng simbahan. Numadlakad ako, sabi ko parang kumpara ng mga nagdaang taon, ganitong araw, talagang maririnig, mararamdaman natin magpapasko na. Pero pag tumingin tayo sa paligid natin ngayon, parang hindi masyado. Ano ang pinapakita sa atin ng paligid natin ngayon? Ano ang sinasabi sa atin ng paligid natin ngayon? Pag tayo nagbabasa ng dyaryo, kung nagbabasa pa, kasi lahat ngayon nasa online na, nanonood ng balita, nakikinig ng balita, para bang pag sinabi natin, kasi naman Father, wala ka nang narinig,
wala ka nang nakitang maganda sa paligid natin ngayon, paano ka magiging payapa, masaya, komportable? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, sa huling bahagi, anong sinabi ni Kristo? Mapalad kayo. Maraming gustong makakita na nakikita nyo ngayon, hindi nila nakita. Maraming gustong makarinig ng naririnig nyo ngayon, hindi nila narinig. Baka sabihin niyo, ano yun, Father? Gusto ba nilang makita itong digmaan ngayon? Itong pagtaas ng mga presyo ng bilihin? Itong mga kalamidad? Anong maganda dito? Mga kapatid, ang kaginhawaan, ang kabutihan, hindi laging nakasalalay sa sitwasyon at kondisyon ng paligid mo. Yan ay nakadepende rin sa disposisyon ng buhay mo. It is not just about what you see, but how you look at things. Hindi sa kung ano lang ang nakikita mo, kundi sa kung paano mo tinitignan ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Kaya nga ano yung sinasabing mapalad ka, nakikita ninyo, sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, Ama, pinasasalamatan kita sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong, sa mga pantas, at ito ay ibinigay mo sa mga taong may kalooban kagaya ng isang bata. Ano ang kagandahan sa kalooban ng isang bata? Ang bata daw, una, hindi nagtatanim ng galit. Tingnan niyo yung mga bata, magkaaway ngayon yan. Bukas, magkalaro na naman sila. Samantalang ikaw, ang tanda mo na, ang kaaway mo, nung grade 3 ka pa. Kaya sana, wag mawala ang kalooban ng isang bata. Na hindi yung bata, kabihin natin, na walang pera, yung bata mangungulit kasi naniniwala siya, magkakapera ka pa. Mabibilan mo pa ako. Kaya nga itong ipagdasal natin, bago matapos ang taon na ito, Lord, bigyan mo ako ng kalooban ng isang bata. Tumitingin, hindi sa kung anong wala, kundi sa kung anong pwede pa. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, sana yung sinasabi sa unang pagbasang, siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Sana tayo rin, araw-araw, taglay natin ang Espiritu Santo. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. And what is that power? The Holy Spirit. Sapagkat ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng liwanag nang makakita tayo ng kung anong pwede pa, ng kung anong nandyan pa. At sana, wag natin sayangin ang mga naririnig natin, ang pagkakataong tinatawag tayong magpatawad, tumulong, at magmahal. Araw-araw, ang tunay na pinagpala ay ang taong marunong tumingin, marunong makinig sa tunay na mahalaga. Amen.